we'd like to call in our head, Sir Dailan Laksamana. Paano ko pressure? Kanina pa ako nagbigay eh. Nauna pa ako sa kanila. Hintay ko lang silang malis para hindi ako ma-pressure. Okay, sige. So, open na natin to para ano, nasan si ano? Si Jean, tsaka si Chase. Hindi. Sige. Na naman daw. Hindi. Sige. So, ganito lang. Good morning. Morning sa inyo lahat. So, alam niyo naman, sa sales, it's always good morning, di ba? So, kahit na anong oras pa yan, kahit na nagtatrabaho kami ni Frank ng alas 9, alas 10 ng gabi, good morning pa rin yun. Okay? So, that's how it is in sales, eh, no? But today, ang ating theme is glam rock, no? Alam niyo na si March, but glam rock ang pinili niya. But I chose to wear an eraser head shirt today. Okay, kasi glam rock, eh, no? Pilipino po tayo, so ito po yung pinili ko na shirt. Ngayon, ang gagawin po natin, let's review the year. Okay, let's review the year in mind yung mga eraser head songs. Okay ba? Ganun ang gawin natin, ha? Okay? So, tapos noon, meron ba tayong Mentimeter ngayon, Miss Manolese? Ngayon, wala. Wala? O sige. Ngayon ito gawin natin. Si Angie. Isa si Angie. Angie. Alam niyo ba number ni Angie? Yes. Alam niyo, hindi niyo alam number ni Angie? Yes. 7. Ha? I-note niyo yung number ni Angie. Okay? O kaya gawin mo nilang ganito, Angie. Upo ka doon. Upo ka doon. Upo ka doon. Oo, doon. Sa baba ng 0. Upo ka dyan. Maglalaro tayo. So, ang gagawin niyo lang, makikingan niyo yung speech ko ngayon. O yung speech ni Jean at ni Charisse. Okay? Ngayon, habang pinakikinggan niyo yung speech ko, bibilangin niyo kung ilan yung Eraserhead songs na maririnig niyo. Okay? Tapos, yung unang-unang o yung first 3 na tatakbo kay Angie after ko magsalita. Yung first 3 bibigyan natin ng hindi, puta, late naman pare. 30,000 siya magpapalabas ng pera. Di ba? Hindi. Yung ano lang, bigyan natin yung first 2 na lang na makaka-guess kung ilan yung Eraserhead songs na sasabihin ko ngayon, bibigyan ko na ng 1,000 each. Ano lang naman yun, marami may binigyan na ako kanina, tapos may iba pa na raffle prizes. So, yun. So, lalapit ko kay Angie, bibilangin nyo, tapos nun, mamaya ko na lang yung tag 1,000. Dalawa lang muna. Okay? O, sige. So, let's start. Okay? So, yung first, ganito. Sabi niya, pare ko, meron akong problema. Diba? Diba? So, we started the year with a 44 billion capex overrun story. Right? Lahat naman tayo nagbabasa ng dyaryo. So, sabi last year, binulaga tayo ng 44 billion capex overrun. Tama? Hindi naman natin kailangan pag-usapan ang capex overrun today. Okay? But, ang importante, nasaan yung aking mga partners sa HSSPM? Taas ang kamay. Yan. Tayo kaya kayo. Ito yung mga kasama ko na matagal na. Okay? So, iba sa kanila, 8 years. Yung iba nga, si Det, ilang years na ba tayo magkasama, Det? Parang 10 years na yata. Parang feeling ko, parang 30 years eh, no? So, ito yung mga kasama ko. So, nung first half of the year, saan po na kayo?
Yun. So the first half of the year, sila yung mga kasama ko. So, ano bang impact ng CapEx overrun sa atin? It is just not a story. Ang CapEx overrun is all about nagka-problema tayo sa financials. Alam niyo naman yun. Therefore, nagka-tighten ng belt ang kumpanya. Okay? So, makakakita ka ng Sheila Mayuyu na banas na sa finance. Kasi, dati, 2022, 2021, 2020, ang hit rate namin sa approval, loud and proud na 80 to 90%. No? So kung magpapa-approve kami ni na Sheila, ni na Floyd, ni na Ellen, ni na Koya, ni Frank, meron ba ako na-miss? So ganun kataas ang approval level. Pero because of that CapEx overrun, we were reduced to around 20 to 30%. Imagine niyo yun So yung mga FYA na pinapagawa, ganun na lang ang na-approve. Sa 10, 2, 3 lang ang na-approve. So ganun ka-challenging ang 2023 for the home sales team. Okay? Hindi lang home sales team, sa lahat naman. Okay? So that's the first item. Now, let's talk about yung training team. Okay? So, si training team, nung dumating sila sa amin sometime, kailan nga ba kayo dumating? May 16, no? Tayo naman kayo, training team. Tayo naman kayo dito para, training, ligay dito. Training. Yung training na mga nagpipicture, ligay dito. Tayo kayo dito. Picture naman natin ang training team. Picture na kami. Pagandahan daw na sneakers. Talo tayo kay March. Less 30% na nakuha sa Nike. Naka-DX daw siya. So, 10,000 yung sapatos niya. Gumamit ka ng flash? Flash. Gumamit ka ng flash. Di pwede mo na tayong flash dito. Sige. So, siguro at this point, okay, thank you very much. Palakpakan po natin ang training team. Sila po organizers ng GA this quarter. Next quarter, sino ba? Miss Mananesef and Miss Dungo? Wala pa. Okay, sige, magpulutan tayo. Sige, so training team po, no? Ang tanong, ano ba ang feeling ko? Or how did I feel nung ang training team bumalik sa akin? Ang naging reaction ko po nung time na yon, nung bumalik ang training sa akin, is with a smile. Okay? So, ganun po tayo, no? Susunod. Pag-usapan po natin ang sales and operations support. ROS, COS, kung ano pang OS dyan. Okay? So, nasan yung COS team? Tayo po naman yung ROS, COS team, no? So kung ano pang abbreviation. Tayo po kayo lahat. Kasi kahit ako nalilito lang ako ano pangalan. Ayoko akong ginagamit ROS. Hindi pwede yun. Okay, so sila naman po ang bagong saltang sa team. Okay, so kahit sila po pinakamas marami, pero kayo yung bagong join sa team. So, how did I feel nung nag-join kayo sa team? Okay? Ang sagot lang po dyan ay, huwag nyo nang itanong sa akin. Di na. You know why? Kasi sabi ko sa inyo last GA sa venue na ito. Pwede kayo mo po. Sabi ko sa inyo, nung first 2 decades of my life, na narinig nyo naman, first 2 decades of my life, yan yung role ko. Okay? But syempre, that was about a decade or more ago. So, I'm really rusty sa smart side of the business. Kaya, wag nyo na akong itanong how I felt. Kasi, I know that if I say I'm rusty sa business
that's an understatement. I don't understand the business. Di ba? I used to understand it. Ngayon, kailangan ko siyang intindihin ulit. No? So, that's why huwag nyo nang itanong sa akin. No? So, in the next quarter, probably in the next 2 months, or baka within January, ang kailangan talaga natin gawin, pumunta tayo ng cash and carry, pasyalan natin si Concepcion, at saka intindihin natin ang operations niya. Okay? Kasi that's the best way to support their group, no? Or rather the smart operations. Iintindihin natin siya. That's the reason why, kung mapapansin nyo, umiikot po kayo ngayon. Tama? Yung Project SIS, nila May, nila Angie, nila, ano pangalan mo kasi? Ni Police Inspector Marge Manalese, bigyan po, Project SIS, iniikot po kayo, iniintindi niyo po yung operation. So like you guys, ako rin kailangan kong maintindihan ang operations. Okay? So that's, that is yung, nakalimutan ko yung sasabihin ko next. Nari lang. Okay. Sige. Sige. So, susunod pag-usapan natin si Miss Becky. Okay? Si Miss Becky, she has been with the company parang siguro 20 years. Doon sa 20 years na yon, putol-putol. 3 times na siyang bumalik eh. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba na si Miss Becky dati nasa Smart? Nasa Smart siya nung siguro late 90s. Lumipat siya sa PLDT ng mga early 2000 or mid 2000. Tapos nag-resign, bumalik na naman siya ng 2018. 3 times na siyang bumalik. Diba? So, 3 beses na po siya. So, parang ano lang po eh, parang Stations of the Cross eh, diba? Miss Becky returns for the 3rd time. Nagpasa kayo ng dyaryo recently. Nakita niyo ba yung announcement? Sa dyaryo, sa bilyonaryo, sabi daw nila, si ASP is diba, stepping down. Pinabasa niya naman yun. Pag binasa niyo yung Inquirer Buzz at saka Bilyonaryo, sinasabi nila na isa sa mga potential na pwedeng maging company president. Kino-quote ko po yung dyaryo. Okay? Ang sabi po nila, isa sa mga potential presidents, si AOC. Okay? Alam niyo naman yung relationship ni AOC tsaka ni Miss Becky, di ba? Sobrang ganun yung dalawang yun. So, will she return for the 4th time? I don't know. Di ba? But my message lang is ganito. When you have an opportunity to have a Becky de Guzman in your life na marami po kayong matututunan, kailangan niyo pong i-milk. Okay? Kasi yung mga ganong opportunities, hindi po dumarating often. Marami po kayong matututunan kay Miss Becky. Therefore, milk that situation. And si Frank, nakangiti na naman po ngayon. Kasi yung utak po niya, iba na naman ang iniisip. Okay? Ibang milk nga naman po ang iniisip po niya. Ganyan po ka-advance ang utak niya. But seriously, yun po, if you know what, we are blessed. We're led by John Palanca. Sir Chito is the company. Sir Chito is the Clark and Subitel president. Okay, John Palanca used to be a Motorola country manager. Okay, so kumbaga parang umalis na si Miss Becky, kawawa naman. But nandyan si John, nandyan si AOC, nandyan si Sir Chito, mahusay din na leader si Miss Gia, mahusay na leader si Hoyle. Si Hoyle used to be an SVP in Sky Cable. So we're surrounded by very good leaders, no? So it's good na matuto tayo sa kanila. Okay? So kaya ang I think
And I think and I hope na itong situation na ito ay hindi ang huling LB po. Okay? Ng Becky de Guzman. Okay? So, susunod. Okay. So, nagbasa na ba kayo ng magazine lately? Hindi pa. Hindi pa kayo nagbasa ng magazine? Ha? Ha? Hindi kayo nagbasa. O, sige, bahala kayo. 2,000 rin yan. 1,000 each. So, kung nagbasa kayo ng magazine lately, mabasa nyo na itong si ASP, ano na po siya, because of health reasons, nagsabi na okay na, magpapahinga na lang muna ako. Diba? So, he will turn over the reins kasi alam nyo ba na may pinagdaan ng health issue si ASP? Alam niyo yun? Okay, so matagal na naman yan. Even before he was announced as a president, meron naman siyang health issue talaga. Okay? And then, so, effective January 1, si MVP na po ang balik to MVP ang helm ng PLDT. Okay? So, marami ba mangyayari after pag-upo ni MVP? Sigurado yun. Sigurado na yung mangyayari. No? So, marami yung maraming agam because of that, no? So, but ako lang po, ang feeling ko lang po sa inyo, huwag po kayong matakot. Okay? Huwag kayong matakot. Kasi, you have to remember, PLDT is a 95-year-old company. Tama? Matanda pa po ang PLDT sa mga lolo't-lola ninyo. Ganun po katatag ang PLDT. 95 years. Ang smart naman po is 30 years. Imaginin mo, si Crisel at saka si Charis, naka-diaper pa, nandyan yung ang smart. Tama? Saka si Charis, saka si, Tama? Oo. Diba? 30 years na po ang PLDT. So, matatag po ang kumpanya ng PLDT and smart. Kaya huwag kayong matakot. Okay? Sige. So, but you guys also have to remember that because of, I started the meeting by saying 44 billion capex overrun. So, medyo nakakatakot nga naman po yung thought na we're faced with that 44 billion. And ako, I think na for us to recover from that 44 billion, tulong-tulong po tayo. Okay? So, kailangan po natin mag-go on an overdrive para tumama po tamahan po yung targets this year, or rather this coming year. So, we have to go on an overdrive kasi kung mag-business as usual lang po tayo, wala akong mangyayari sa atin. So, sabi ho ni, kanina, sabi ho ni Sir Chito at ni John, tatamaan ng mga target. Kanina nagbibiro kami ni Chito sa likod, sabi ko, grabe ang pat natin sa target, no? Biruin mo, barely 800k yung NI. Pero tatamaan natin yung target. Di ba? Ang galing di ba? So, ano yan, baga, I think we're in good hands di ba? Sa baba na stress kaming lahat at dahil tatamaan ba natin target natin? Hindi. Mukhang hindi tinatamahan pero magre-report, we hit our target. Okay ang galing no? So, kailangan natin mag-overdrive. Now, when we do an overdrive, we have to make sure na klaro po ang role natin. Okay? Ngayon, ito, hihiramin ko po ito sa isang Rebecca Jeanine de Guzman. Ang sabi mo ni Rebecca Jeanine de Guzman, and she said that in one of our GA, sabi lang po niya, you guys should know your role. Their role, yung mga frontliners, is to sell. Our role is to support the selling team. So clear po yung delineation. Now, as somebody who was with the selling team for 2 decades of my life,
I'll tell you this, okay? And I am not putting you guys down. It is a statement of fact. Mas stressful po ang trabaho ng frontliner kesa sa support. Right, Marge? Yun. Batangi na. Yun. Okay. So, kasi isipin nyo, kahapon sino makausap ko, nagkakwentuhan kami. Marami naman pong frontliners sa grupong ito. There's Dottie, there's marami po. Si Clezen used to be a frontliner. Alam ko si Bokoy used to be a frontliner. But I'll tell you, talagang mas mahirap po ang trabaho ng frontliner kesa sa support. So which means, let's do our job to the best of our abilities. Okay? So ganun po ang gagawin natin. So let's go on an overdrive. Ngayon, isa pong importante tandaan nyo, let's always stick to facts. Yun yung isa pong natutunan ko kasi isang Betty Guzman. Mag-fact-based po tayo. Okay? Huwag na huwag po tayong maniwala sa maling akala. Okay? Fact-based lang tayo. Okay? So, at this point, as I said, let's give a big hand to Marge and the organizing team. Palakpakan po natin sila. So, ang ganda ho ng party po natin, di ba? And thank you very much to the whole team, from the HSPM team, to the training team, ang pagbabalik ng training team. Lastly, salamat sa Smart Ops support. Okay? Sabi ko nga sa inyo, may takot po ako. Walang ganong kanta si Eraserhead, ah. May takot po talaga ako to understand the business. But yung takot kong yun po ang nag-fuel sa akin para intindihin ko yung negosyo. Okay? Whether or not you guys like yung ginagawa nyo na lumalabas kayo para intindihin yung negosyo, but let me assure you, pag upo nyo po sa mga cubicles nyo sa second floor, okay, mas maiintindihan nyo where the frontliners are coming from dahil nag-umikot po kayo, nag-trade check po kayo. Okay? Sige, so with that, sabi nga ako, oo nga, kulang pa. Dali lang. Nasa films. Sabi nga nila, nabilang na ba? O, pagkatapos sumasalita ito, tatakbo na kay Andy, ah. Kung gusto nyo manalo ng 1,000 each. Okay. Kung gusto nyo manalo ng 1,000 each, tumakbo na kayo kay Andy. Hindi pa tapos eh. Patapos na pero hindi pa tapos. Okay. Angie, kukunin mo yung mobile number nila, ha? O sige, basta sasabihin ko rin kung ano yung tamang sagot. Ha? Okay. So, Mr. Taklibon, are you ready? So, with that, makinig muna kayo, hindi pa ako tapos nagsasalita. Kaya na, utak mo, nasa 1,000 na. 1,000 lang yan! Ano ba kayo? Okay, so with that, I'll leave you with this final message. All around the world, people make a change. It's time to have a Christmas party.